Pag-uusapan natin, bakit nga ba weird ang panglasa at mga behavior ng mga Pilipino pagdating sa pagkain? Like example, may jowa yung pinsan ko galing ng Australia, tapos naghanap siya ng matamis. So may nakita siya na lalagyan ng ice cream sa freezer. Tapos sabi niya talaga si Tom, Marisol, kasi nagtry ka. Marisol? How come your ice cream, I think it went bad because it's a bit sour and it's black. Tapos, tinignan ko mabuti. Tom, dinuguan yung kinakain mo. Oh Hindi my yan ano, God! tinago ni Mama sa lalagyanan ng ice cream yung dinuguan. Kanin at kape. Hindi ko pa na-try. Masarap, masarap. Pero pa nga yung ano, yung mantika tas toyo. Parang adobo na yun sa akin. Naalala ko na naman yung panahon na walang-walaan. Marami ding pamahiin na nakabalot sa pagkain. Kapag may nabubulunan daw, may nakaalala sa'yo. Masaya siyang paniwalaan. Kasi, I mean, it doesn't do any harm to think na, oh, someone's thinking. Sana siya. Sana siya. Hearing is now in session in 3, 2, 1. Hello! Hello, hello, hello mga kapuso. Isa na naman pong session ang inyong mapapakinggan ngayong araw na ito. Sagit lang. Session suspended. Bakit? Bakit? Ano nangyari? May kutsara dito. Kanina ko pa to, alam mo kanina ko pa to hinahanap. Kumakain ako, may sabaw yung pagkain, tinidor ginagamit ko. Saan to napunta? Ay, ewan ko, nakita ko lang dyan. Pero alam ko na kung bakit may kutsarang nahulog dyan. Bakit? Ano ngayon kung may nalaglag na kutsara? Kasi pag meron nahulog na kutsara, ibig sabihin meron tayong babaeng guest. Pamahiin nga to, no? Oo nga, sinasabi ngayon ng mga Mhm, nanay natin yung pag may nalaglag na tinidor, lalaki darating, kutsara, babae ang darating. At tamang-tama yung pamahiin na yan dahil babae ang ating resource person ngayong araw na ito. Teka, Madam Chair, paano naman kung kutsilyo yung nalaglag? Eh di bakla ang bisita. Bakit? Bakla agad? Bakla agad kasi naging nanunusok or tinutusok. Hi! Depende kung top or bottom. Hi! Uy, huwag ka magulo. Oo. Oo. Pero babae talaga ang Totoo. ating resource person ngayon dahil umayon nga ang pagkalaglag ng kutsara sa kanyang pagdating. Ang issue na ating iimbestigahan Ano ngayon yan? ay expert siya. Pag-uusapan natin, bakit nga ba weird ang panglasa at mga behavior ng mga Pilipino pagdating sa pagkain? Ay, naku naman. Pero bago natin simulan, syempre, simulan natin ang session. Please rise for your honor, Madam Chair, Tuesday Vargas. Thank you so much. Thank you everybody for coming to the session. Please sit down for your second honor, Mr. Vice Chair Buboy Villar. Ayan, nakaupo na hindi na nga sila tumayo eh. Pati sa akin wala na silang paggalang. Papakahirap pa ako. Teka, bakit, sino ba tong babaeng bisita natin ngayon, Madam Chair? Eto na nga, actually, sobra kong excited kasi bukod sa I'm a fan, I have to say, expert sa pagkain po ang ating bisita ngayong araw na ito. Meron lang naman siyang 4.3 million na followers sa TikTok at 1.7 million sa YouTube. Konti lang. Wow, ang yaman nito. Konti lang. Karamihan dyan mga relatives. Oy! Ang dami niyang relatives. Oo. At dahil ito sa kanyang napakagandang food content, eto na po, dito sa Your Honor, live na live ang tinagurang Lumpia Queen. Let's welcome Abby Marquez! Hi, Abby! Hello, everybody. Hello. You're so cute in person. What? Oh, idol ko po kayo. Sobra. Salamat. May sinabi kayo anong ginagawa niyo sa lumpia? Yung knife scrape? Obligatory knife scrape. Yes. Wow. So you can hear the Scraper. crunch. The crunch, patunay yun na, uy, crunchy. Wait, teka, natatakam na ako. May dala po ba kayong lumpia dyan? Siyempre. Oh, parang naglalaway nga ako ng onte. Ipasok ang Pumasok lumpia. ka dali, tapos mag-hi ka na rin. Ay, Wow. oh, pak, oh. Oh. Ay, yung totoo. Yung lumpia lang. Thank you. So, Ayan. palakpakan naman natin si ate. Palakpakan na si ate. Ayan, katatapos lang ng pista niya. Pumila yung mga nakamaroon May sa likod init niya. pa, oh. Nasareno. Kainin na natin. Gawin natin dito yung night scrape. Walang Wow. ASS. Ayan. Thank you. Binigyan natin yung nagluto. Abi, masarap to, Sorry. sige. Wow! Hindi ako niniwala. Puro rapper to. Hindi to yung lumpia niya. Baka napadpad lang sa'yo yung huling peraso. Yung Ano yan? Approved by Lumpia Queen. One of my favorite lumpia places in Manila. Abi, bilang lumpia queen, ano naman pinagkaiba ng lumpia mo sa lumpia ng ibang gumagawa ng lumpia? Oo nga.
Lumpia ko, yung mga lumpia ko kasi puro kalokohan eh. Joke lang. Minsan, yung mga lumpia ko, kakaiba yung laman. Like, experiment ako ng popcorn lumpia or dessert lumpias like peach mango lumpia, strawberry cheesecake lumpia. Yan ang una mong nag-viral. Yeah, isa sa mga nauna kong lumpia experiments. And then sa savory, shawarma lumpia, beef Wellington lumpia. Oo. So, ginagamit ko yung lumpia bilang, kumbaga, vehicle for many different flavors. Talagang nag-experiment ako paano natin magagamit tong unique Filipino ingredient para explore pa tong potential niya. Sige nga, padamihin pa natin. Mag-suggest tayo ng mga kakaibang Sige, lumpia ako, sa kanya. dahil meron ako paresan, pwede ba yung lumpia pares? May Pwede. paresan kasi siya. Pwede, na-imagine ko. Para siyang, pwede natin i-shred yung beef. Ay, oo, no? Tapos, yung sauce, iti-thicken natin, tapos doon Uy. mo siya isasaw-saw. Oh, yan na. Parang Idea yan ni Buboy. biryang pares lumpia. Oh my God. Oh Ako my medyo God. gusto ko medyo mature. Lumpiang hubad. Pero hindi yung lumpia yung hibad. Ikaw. Hindi. Yung nagluto yung nakahubad. Hindi. Eh kayo naman, di niyo ako pinapatapos. Ano ba? Walang laman kasi nga Ah. hubad. Oo. Yung Okay. kumbaga yung wrapper itself, gawan mo na ng flavor. So kumbaga, kung sa iba wonton, fritters, sa lumpia Gets. naman natin gawin. Oo. May Grabe iba-ibang yung utak. flavor. Grabe, sobrang creative. Oh. Diba? Tsaka gusto ko yung ginawa niya, may pinanood ako sa'yo, yung lumpia, tsaka sinigang. Boom! Oh, yes. Oh. One of my favorites yun. Pero alam mo, gumaganda at sumasarap ang kwentuhan natin. Nakalimutan natin panumpain ang ating resource Oo nga. person, ha? Oo nga. Na ano lang kami, na curious kami sa usapang lumpia. Kasi Pagkain kasi. dito ka nga pinakakilala. So bago tayo lumawig sa ating talakayan, nais kong iangat mo ang iyong kanang pisngi. Oo. Ayan. At sumagot ng makatotohanan sa aking sasabihin. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help yourself? Opo. Ay, ang bait. Very good, very Ang good. bait. Opo. Ayan. So, Very at good. dahil dyan, may lumpia ka. Oh, Thank you, thank you. Yan. Okay. Dapat pala makasagot para may lumpia din. Oo, kainin mo na nakain. Ikaw na ba? Nakakaano ka naman dyan. Okay. Yung alam mo yung pag may nagpe-pray, tas may nakaganon ng lumpia. Yan dyan yung meron niya, pag pakagat ka na. Let's pray. Yung lumpia nandito, parang monkey, kaya nakaipon sa pisngi. Ganun. Oh, so ang lumpia ang unang parang nauubos, no? At Yes. staple. Target lock kapag Oo. ka may handaan. Sa dami ng content creator, lalo na pagdating sa food, sa TikTok in particular, no? Kasi dyan kayo talaga lumipad eh, kayo lahat. So, but would you say with people like you, na ganyan na ang caliber, ganito na ang attitude, do we have a chance on putting Filipino cuisine or yung culinary eksena sa Pilipinas sa world stage? Tingin mo meron? Yeah, it's right now yun yung tinatry kong i-influence sa mga kapwa creators ko is we've been saying for a long time that Filipino food is gonna be the next big thing, but it really is supposed to be a sustained effort. So I keep encouraging everyone to make more Filipino food recipe videos. Oo. Like do more Filipino content. Alam mo, Abby, I think lumpia will be the pineapple fried rice of the Philippines. Kasi did you know? Totoo nga. Did you know that pineapple fried rice is not eaten by Thai people? It is Talaga not ba? part of the Thai menu. It was just created for tourists. And it's the number one most sold next to Pad Thai sa lahat ng mga pagkain. So, it was a propaganda or an activity na katuwaan ng Thai Tourism Board. Let's do a contest between the culinary people or the culinary world in Thailand and tingnan natin kung anong tutusok. And pineapple fried rice was the product. So I think lumpia is our chance na parang, lagi natin to kinakain, ba't hindi natin gawing kakaibang lumpia para makilala din tayo sa mundo? Parang entryway, Oo. gateway into Gateway. to the scene. Yeah. And thank you for pioneering the effort, Abby. Oh, yes. I would like to say Glad- thank you. glad At to tayo be. ay nasa mga food business din. So magpasalamat ka kay Abby. Oo, salamat sa iyo ha. Salamat ha. Okay. Ang hirap mag-please ng Pilipino kumain. Agree ba kayo? Yeah. Ang Yes. panlasa ng Pilipino medyo mahirap. Totoo. Pero na lang kung wala kang, bujay, di ba? Oo. Lalo pa pagka tipid, murang pagkain, paano magiging masarap? Ikaw ba anong naging challenge mo nung nagtayo ka ng paresan? Ang challenge ko talaga, kasi una-una sa lahat, di naman ako yung parang, ako lang yung parang taga-taste test eh. Airpot ko kasi talaga yung nagluluto ng pares ko. So, nung
Yung pares na yun, galing lang naman sa yabang yun. Yung tatay ko. So, hindi niya alam, nagtayo na ako ng negosyo, yung pares ang kinabukasan. So, ang naging challenge sa akin kung paano ko naman siya i-market. Kasi sa dami din ng parang nagbebenta ng parisan. So, katulad ng sinabi mo, personality pa rin talaga yung magdadala. So, sinama ko yung personality ko doon sa pares. So, boom! Lumipad na rin siya. Nung pandemic niya to ginawa. Oo, nung pandemic ko rin siya ginawa. At thank God, no, dahil okay pa rin siya hanggang ngayon at masarap pa rin naman siya. Kaya nga yung sinabi niya na lumpia pares, sana gusto mo yung masarap pa rin naman siya. Hindi, eto na lang. Gagawin ni Abby, tapos isama mo sa menu mo, bayaran mo si Abby. Ide-develop niya yung gusto ko recipe. yan para may negosyo na rin ako. Oo, pwede siya mag-R&D ng recipes para sa'yo. Uy, pwede yun, pero wala mo nang bayad-bayad. Saka na pag kumita na. Yung, di ba pag-usapan vlogger, X-deal na muna.